Bumili ang lalaki ng drone para mahuli ang panloloko ng kanyang asawa at nagulat siya nang malaman ang ginagawa nito. Marami ang nagsasabi na sikreto sa isang malakas at malusog na pagsasama ay ang pagtitiwala. Kaya kapag may mga bagay nang nagmimistulang kaduda-duda ay mahirap na para sa kahit kanino na magtiwala pa sa kanilang kapareha. Ito ang eksenang nangyari kay John. Isang lalaki na naninirahan sa Pennsylvania na bigla na lamang nakadama ng pagsususpetsa sa kanyang asawa. Dito na siya nagdesisyon na gumamit ng isang camera drone para sundan ang kanyang asawa nang umalis ito papunta sa trabaho isang araw. Pero ang kanyang napagmasdan nang mapanood ang footage ay sadyang nagpasindak sa kanya at halos hindi na niya mapaniwalaan. Si John at Donna ay nagmistulang isang masayang mag-asawa na naninirahan sa isang maayos na bahay sa Huntsdale, Pennsylvania. Sila ay 18 taon ng kasal at nagsasama. Parehas pa silang bata noon nang magsimulang magkarelasyon at sa ngayon ay nakabuo na sila ng isang pamilya. Para kay John ay waring perpekto na ang lahat. Mahal ni John ang kanyang asawa na kahit nagtatalo man sila minsan ng pagkakataon ay naniniwala si John na magtatagal pang habang buhay ang kanilang pagsasama. Pero makalipas ang 18 taon nila bilang mag-asawa ay bigla na lamang naisip ni John na para bang may bagay na mali kay Donna at nagsimula na siyang ito'y pagdudahan. Ang dalawa ay parehas na may normal na pamumuhay. Si John ay nagtatrabaho sa bahay habang si Donna naman ay namamasukan di kalayuan sa kanila. Kaya naglalakad na lamang ito palagi papasok ng trabaho. Kasabay nito ay nagsimula na ring maging mag-iba at maging kaduda-duda ang kanyang mga ikinikilos. Madalas ay late na itong umuuwi at tila umaarte ng hindi tama. Ito ang nagbigay suspetsa kay John pero inaalis niya muna ang posibilidad na baka ipinagpalit na siya ni Donna sa ibang lalaki. Pero naging sagad na ang pagbabagong iyon ni Donna. Sa puntong hindi na ito nakayanan pa ni John, interesado siyang malaman kung ano ba ang ginagawa ni Donna. Sa suspetsyon na may kinikita itong ibang lalaki. Pero ayaw niya munang pangunahan ang lahat ng walang ebidensya. Kailangan niyang makagawa ng paraan para mapatunayan ang kanyang suspesyon nang hindi nalalaman ni Donna. Dahil ang gagawin ni John ay pwedeng bumalik sa kanya at mapagsimula ng matindi nilang pagtatalo. Plano niyang sundan si Donna habang napasok ito sa trabaho pero hindi niya planong gawin yon ng personal. Si John ay isang photographer by trade kaya't marami itong nalalaman sa lahat ng recording equipment at surveillance. Marami siyang camera na pwedeng gamitin. Ay mamimili na lamang siya ng nararapat sa mga ito para mahuli na rin sa akto ang kanyang asawa. Naisip ni John na ang pinakamagandang idea ay ang ipasunod sa kanyang asawa ang kanyang recording drone para hindi umano mapansin ni Donna na may sumusunod sa kanya na kahina-hinala. At papanoorin na lamang niya ang kuha ng drone na yon sa bahay nila nang hindi siya mapagsuspetsahan. Kinaumagahan ay inihanda na ni John ang kanyang drone na kanyang gagamitin. Naihanda na rin ang drone para marahang sundan sa tamang distansya si Donna papasok ng kanyang trabaho. Medyo nakukonsensya si John sa kanyang ginagawang paghihinala. Umaasa na sana'y mali lamang ang kanyang ginagawang pagdududa. Habang si Donna naman ay naghahanda na para makapasok sa trabaho ng umagang iyon. Si John naman ay nananalangin na sana'y nagkakamali siya at hindi talaga siya niloloko ng kanyang minamahal. Iniisip ni John na pwedeng masyado lamang siyang naging seloso ng walang sapat na dahilan na baka may magandang kapaliwanagan naman sa kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa. Matapos makaalis ni Donna ay agad nang pinalipad ni John ang kanyang drone. Matyaga siyang naghintay ng pagkakataon para masiguradong hindi mapapansin ni Donna ang drone. Alam ni John ang bawat daan na tatahakin ng kanyang asawa papasok ng trabaho. At napakaswerteng sa normal na ruta naman nagdaan si Donna nang bigla na lamang itong lumiko sa ibang direksyon. Halos lumubog ang puso ni John. Tama kaya siya sa kanyang hinala? Papunta na ba ngayon si Donna sa kanyang bagong kinakasama? Seryoso lamang si John noon habang pinapanood ang nakunang footage ng drone. Naisip niya na naman na huwag na munang magduda dahil maaaring dadako lamang ito sa isa niyang katrabaho o baka may hinahanap siyang mabilis na daanan papasok. Labis-labis ang pananalig ni John na sana hindi siya linoloko ng kanyang asawa.
na hindi niya ito sana maaktuhang kumakabit sa iba sa kabila ng maraming taon nilang naging pagsasama. Di katagalan si Donna ay dumako sa isang bakanteng paradahan ng kotse kung saan doon ay may itim ng kotseng naghihintay sa kanya. Pagkarating ay agad tinanggal ni Donna ang pagkakaipit ng kanyang buhok para ito lumugay. At sinimulan na itong suklayin. Si John ay nagsisimula na noong magalit ng sobra. Nagsusuklay siya ng buhok. Hindi ko maintindihan ang kanyang ginagawa. Nag-aayos ba siya para magmukhang presentable sa kanyang lalaki? Napagtanto naman ni John na ang kanyang kinatatakutan ay malapit nang makumpirma. Wala nang nagawa si John ang mapanood ang kanyang asawa na humalik sa labi ng lalaking nagmamaneho ng kotse bago ito umikot para sumakay. Agad nakadama ng matinding galit si John at kung sino mang lalaking yun, sino ba siya at bakit nagawa ni Donna sa kanya iyon. Sa unay walang ibang nararamdaman si John kundi ang labis-labis na kalungkutan at pagkagalit dahil sa ginagawang pagtataksil ng kanyang asawa. Pero mas galit siya sa lalaking yun at kung ano ang kanyang dapat gawin, inaalala din niya ang magiging epekto nito sa kanilang mga anak. Alam ni John na kailangang kumprontahin niya ang kanyang asawa sa kanyang nakita pero tanging galit lamang ang kanyang nasa puso kaya naman naglaan na muna ng panahon si John para makapagpahinga. Pinagplanuhan niya muna ang aksyon na kanyang gagawin 2 araw ang makalipas matapos mahuli ni John ang kanyang asawa sa panloloko nito. Ay nakauwi na rin si Donna galing sa trabaho. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si John para maharap at makumpronta ang kanyang asawa. Kahit pa walang kasiguraduhan si John sa anumang magiging reaksyon ni Donna. Kung maninindigan ba ito sa kanyang nagawa at ganap pa ring magsisinungaling o hihingi na lamang ng tawad. Sa puntong iyon ay wala rin namang pakialam si John at sadyang nais niya lamang ang malinaw na kasagutan sa kanyang mga tanong. Pagalit na sinabi ni John sa harapan ng kanyang asawa mismo ang kanyang nakita at inatasan ito na magpaliwanag. Nang makumpronta ay halos mapipis si Donna at walang masabi. Ayaw din naman niyang magsinungaling sa lahat ng kanyang ginagawa at nagsimula na lamang mag-iiyak. Si Donna ay sobrang nakukonsensya sa kanyang ginawa pero sinubukan pa rin niyang ikwento sa kanyang pamilya ang nangyari. Sinabi ni Donna sa kanyang asawa na minsanan lamang silang magkita ng lalaki na yon at hindi seryoso ang namamagitan sa kanilang dalawa. Sabay pa nga ako na iiwan niya ang lalaking iyon pero ang paliwanag na yon ay hindi naging sapat para kay John. Si John ay mas lalo lamang napunuan ng pagkagalit. Iniisip na nang dahil sa nangyari ay hindi na maaayos pa ang kanilang relasyon na alam niyang mauuwi na lamang palagi sa pagtatalo at ilang argumento. Naging dahilan ito para maisipan ng dalawa na hindi na nila kayang magpatuloy pa sa ganong sitwasyon. Ayaw na rin ni John na manatili pang kasama si Donna sa iisang bahay, kaya't nagawa niya itong paalisin dahil sa bugso ng kanyang nararamdaman. Dala ng sama ng loob ay agad namang sinunod ni Donna. Kung nasaktan si John ay gayon din naman ang nararamdaman ni Donna. Dahil sa ganap na rin itong tinapos ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang lalaki. Nais pa sana niyang maayos ang lahat pero mukhang sinukuan na siya ni John nang dahil sa kanyang nagawang pagtataksil. Dama ni John ang paghingi ng tawad ng kanyang asawa pero para sa kanya hindi pa sapat ang bagay na yon. Sadyang hindi pa rin siya mapaniwala na magagawa pa rin siyang lokohin ng kanyang asawa matapos ang maraming taon nilang pagsasamahan. Nang dahil sa nangyari ay para bang hindi na nito kilala pa si Donna. At ang makisama dito ay magdudulot lamang ng sakit sa kanyang puso. Masaya siya at ganap na ring lumisan si Donna. Naniniwala na yon na mas makakabuti para sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay naniniwala si John na ang maging malayo muna sa kanyang piling ay mas magpapagaan sa lungkot na kanyang nararamdaman, na mas magpapahilom nito ng mabilis ang nagsilbing sugat sa kanyang puso at makakatulong para muli siyang makapagpatuloy sa kanyang buhay. Pero sa bawat paglipas ng araw na wala si Donna sa kanyang tahanan ay mas lalo lamang siyang nalungkot at nangulila. Kahit pa nagawa siyang lokohin at saktan ni Donna ay may parte pa rin sa kanyang sarili na hinahanap ang kanyang asawa. Matapos ang 18 taon na nakasanayan niyang makasama si Donna palagi at ngayon lamang naranasan ang bigat ng pakiramdam na mawala ito sa ganong paraan. Labis man siyang nasaktan sa pagtataksil na yon pero waring puso na niya mismo ang nagnanais na makasama niyang muli ang kanyang asawa.
Kaya naman kahit malayo sila noon, ay napilitan pa rin si John na gumawa ng paraan para makausap si Donna. Nag-uusap kung kakayanin pa ba nilang maibalik ang lahat sa dati. Inayang muli ni John ang kanyang asawa na umuwi at subukang magsimula muli. Susubukan muli ng dalawa na magkaroon ng masayang pagsasama gaya ng dati at maging si Donna ay nais na rin bumalik sa dating masaya nilang pagsasama ni John at nangakong hindi na siya gagawa ng pagkakamali. Maraming natutunan si Donna sa kanyang nagawa at labis niyang pinagsisisihan ang unang araw na nagawa niya ang kasalanang iyon. Nang pakiusapan siya ni John na umuwi ay walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap at ikinasaya. Alam nilang dalawa na hindi magiging madali ang lahat pero nakahanda silang gawin ang lahat para masaayos muli ang maganda nilang relasyon. Ano pa man ang nangyari ay mag-asawa pa rin sila kaya't hindi nakapagtatakang mamiss pa rin nila ang isa't isa. At nang makabalik si Donna sa piling ni John ay nagsimula na muling bumalik sa dati ang kanilang pagsasamahan bilang pamilya. Sa katunayan ay mas sigurado pa sila ngayon higit kaysa dati na nais talaga nilang makasama ang isa't isa. Para kay Donna, ang pagkakawalay niya sa kanyang asawa ay nagbibigay paalala sa kanya kung gaano niya ito kamahal ng sobra. Gayon din kung gaano kaimportante ang maging tapat dito. Ano man ang maging opinyon ng iba ay nagawa pang magpasalamat ni Donna sa ginawang pagmamatsyag ni John sa kanya na siyang nagsiwalat ng kanyang kasalanan dahil sa parang ito ay mas tumibay pa ang kanilang pagsasama at ganap siya noong nahiwalay sa tukso ng pagkakamali. Ang ginawa ni John na pagsunod ng drone sa kanyang asawa ay hindi nagpasira ng kanilang relasyon kundi mas nagpatibay pa ng kanilang pagsasama sa ngayon. Dahil kung hindi niya ginawa ang bagay na yon at hindi siya nagbigay daan sa kanyang pagdududa ay malamang mas lumala pa ang problema na magiging dahilan para mas masira ng tuluyan ang kanilang pagsasama sa paraang hindi na maaayos pa. Nagawa ni John ang paraan na masolusyonan ang problema ng kanilang relasyon bago pa ito tuluyang mahuli ang lahat.